kids! Kumusta kayo? Pag-aralan natin ngayon kung ano ang mga parts ng division. Ang division, ito. Example tayo ha. 8 divided by 2 equals 4. Ang tawag sa 8 ay dividend. Ang tawag sa 2 ay ang divisor. At ang sagot na makukuha natin ay, ang tawag ay quotient. Gumawa tayo ng halimbawa. Sagutan natin ito. 8 divided by 2 equals 4. Sa pagsagot nito, ang divisor ay nasa labas at ang dividend ay nasa loob. Paano ba natin masasagutan ito? Isang tip para makasagot ng division, kailangan alam muna natin ang ating multiplication table. Dito, paano ba ma-explain? Ang sabi niya, 8 divided by 2. Ilang 2 daw ang magagawa mo sa 8? Para maipaliwanag ng maayos, gawa tayo ng 8 sticks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gawa tayo ng 2 1, makakagawa ka ng 2, 3, 4. Sa 8, makakagawa ka ng 4 na set. Halimbawa, 8 divided by 2, ang sagot ay 4. 4 times 2 equals to 8. Pagkatapos ng 8, 8 minus 8 equals to 0. Kaya ang sagot ng 8 divided by 2 equals 4. Sagutan naman natin ito. 9 divided by 3 equals, para ito yung divisor. Yung divisor ay nasa labas ang 3 divided by 9. Para mas maintindihan natin, ilang 3 daw ang magagawa natin sa 9? Ang sabi ko, kailangan matandaan muna natin ang multiplication table natin para mas madali nating masagutan ang division. Pero para mas may paliwanag ng mabuti, gawa tayo ng 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ilang 3 ang magagawa natin sa 9? 1, 2, 3. Bilugan natin para makabuo na. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, makakagawa tayo ng 3 sa 9. 9 divided by 3 equals to 3. 3 times 3 equals to 9. 9 minus 9 equals to 0. 9 divided by 3 is equals to 3. Ito naman ang sagutan natin. 8 divided by 3 equals, ang divisor ay nasa labas, nasa loob ang dividend na 8. 8 divided by 3. Kung master na natin ang multiplication table, madali na nating masagutan ito. Pero, pakita ko sa inyo kung paano natin ito gagawin. Count tayo ng 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ilang 3 daw ang magagawa natin sa 8? Count tayo ha. 1, 2, 3. Kabilugan na natin yon. 1, 2, 3. Bilugin na natin yon. Oops, may sobra ng 2 butal. So, ang tamang sagot na isusulat natin dito ay 2. 2 buo. 2 times 3 equals to 6. 8 minus 6 is equals to 2. 2 na ang tawag sa kanya ay remainder.
Kaya ang tamang sagot ay 2 remainder 2. Para ma-check natin kung tama ang sagot natin, i-multiply natin ng 2 ang sagot natin na 2 sa divisor na 3. 2 times 3 is equals to 6. I-add natin ang remainder. Ang sagot ay 8. Kaya ang tama ang sagot natin. Ang tamang sagot ay 2 remainder 2. Ang sunod na halimbawa natin ay 15 divided by 4 equals, ganito natin isulat, nasa labas ang divisor, nasa loob ang dividend. 15 divided by 4. Kung master na natin ang multiplication table, madali natin lang itong masagot. Pero para sa mas maintindihan natin, gawa tayo ng ilustrasyon. Tignan muna natin ha. Ang 4, unahin muna natin dito. 1 divided by 4. Pwede ba yun? Makakagawa ka ba ng 4 sa 1? Diba hindi? Ang sagot doon ay 0. Since hindi ka makakagawa ng 4 sa 1, isama mo na si 5. 15 divided by 4. Gawa tayo ng 15. Ilan ang magagawa nating 4 sa 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Count tayo ha. 1, 2, 3, 4. Isa na yun. 1, 2, 3, 4. Isa na yun. Pangalawa. 1, 2, 3, 4. Isa na yun. May butal na 3. So, ilang buo ang nagawa natin sa 15 divided by 4? 3. 3. Kaya ang tamang sagot dito ay 15 divided by 4 is equals to 3. 3 times 4 is equals to 12. 15 minus 12 is equals to, dito muna tayo sa ones, 5 minus 2 is equals to 3. 1 minus 1 is equals to 0. Ang tawag sa natirang ito ay remainder. 3, remainder 3 ang tamang sagot. Para malaman natin kung tama ang sagot natin, mag-self-checking tayo. Ang 3 na buo, multiply natin ng 4, yung divisor. 3 times 4 is equals to 12. I-plus natin yung remainder na 3. Ang sagot ay 15. Kaya ang tamang sagot ay 3, remainder 3. Sagutin naman natin ito. 380 divided by 2 equals, ang divisor ay ang 2, tapos i-divide natin ng 380. Ang sa 380, ang tawag sa kanya ay dividend. 3 divided by 2. Para mas maintindihan natin, ilang 2 ang magagawa mo sa 3. 1, 2, 3. 1, 2. So, nakagawa tayo ng isa sa 3. Isang 2. 1 times 2 is equals to 2. Pagkatapos ay i-minus na natin. 3 minus 2 is equals to 1. I-bring down natin itong kasunod niyang number, yung 8. 18 divided by 2. Kung master na natin ang multiplication table natin, madali na nating masasagot yan. Itong 18, ito yung product na makukuha kapag minultiply mo yung sa 2 na nawawalang numero. Pero para mas may paliwanag natin,
Drawing ulit ako ng straight line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sa 18 na ito, ilang 2 daw ang mabubuo natin? 1, 2, bilugin na natin. Yun ang 1. 1, 2, pangalawang nabuo natin. 1, 2, pangatlo na. 1, 2, pang-apat. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 1, 2, 8. 1, 2, 9. So, 9 ang nabuo natin. Itong 9 ay ihahanay natin sa taas ng 8 dito siya, sa hanay ng 8, 9. 9 times 2 is equals to 18. Kung basin ninyo, 9 times 2 is equals 18. Kaya sinabi ko, kapag master mo na multiplication table, malalaman mo agad na ang sagot ay 9. Kasi itong 18, yun ang sagot kapag ang 9 times 2, na? I-minus natin ang 18 minus 18 is equals to 0. Kaya lang meron pang 0 dun sa taas. Ang gagawin natin ay bring down, divide. Tapos, i-divide natin. 0 divided by 2. Ilang 2 ba ang mabubuo sa 0? Diba wala? Kaya ang sagot ay 0. 0 times 2 is equals to 0. 0 minus 0 is equals to 0. Kaya ang sagot ay 190. Ang 190 ang tawag sa kanya ay quotient. Para malaman natin kung tama ang sagot natin, mag-self-checking tayo. Burahin na natin to Okay. Ang 190, i-divide natin sa 2. Ito yun. 2 times 0 is equals to 0. 2 times 9 is equals to 18. Ilagay natin doon. 2 times 1 equals 2 plus 1 is equals to 380. So, tama ang sagot natin. Sana ay may natutunan kayo sa simpleng paraan ng aking pagtuturo. Kung nagustuhan mo ito, please like and share at don't forget to click yung subscribe naman kayo dyan. Salamat!